Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2368. Ano, sinong nandyan? Paano ka naglakas loob pumasok sa campsite? Abutin mo siya. Kahit na si Daryl ay mahusay na nagkukubli at kumilos ng napakahinahon, ang camping ng Raksesa ay sobrang nabantayan. Bago pa siya magkaroon ng oras upang pagmasdan ang kapaligiran, isang pangkat ng mga sundalong nagpapatrol ang lumapit sa lugar, at agad nilang natuklasan si Daryl. Nararamdaman ng mga sundalo na tumagos ang aura mula sa katawan ni Daryl. Sadya itong pinigilan, gayunpaman naramdaman ito ng mga sundalong ng Raksesa. Naramdaman ni Daryl na walang magawa nang tumambad sa kanya. Kasabay nito, hindi siya mailarawan ng pagkabigla. Itinago ko ang aking lakas. Paano naramdaman ng mga sundalong ito ang aking presensya? Hindi alam ni Daryl na ang pamamaraan sa paglilinang ng tribo ng Raksesa ay labis na naiiba mula sa Siyam na mainland. Bilang karagdagan, ang tribo ng Raksesa ay nanirahan sa isang malupit na kapaligiran ng ilang. Kailangan nilang labanan ang mga ligaw na hayop ng madalas, at sa makatuwid, ang kanilang pandama ay napakatalam. Phew! Huminga ng malalim si Daryl at sinubukang pakalmihan ang sarili habang tinitignan ang 12-dosenang mga sundalong Raksesa na natipon sa harap niya. Mahal na mga mandirigma, huwag masyadong maalarma. Hindi ako nandito para salakayin ang kampo, nakangiting sabi ni Daryl. Pagkatapos, nagpatuloy siyang magsalita ng dahan-dahan sa isang mukhang hindi nakakasama ng tingin. Narito ako upang makipagkasundo. Inaasahan kong maaari mong pangunahan ang daan at dalhin ako upang makita ang iyong pinuno o ang pinunong pinuno. Ano, nais niyang makipagkasundo. Mabilis ang mga sundalong Raksesa sa harap ni Daryl, at nagulat sila nang makita si Daryl. Hindi ba't pinatay niya ng madali ang gigantic monster sa panahon ng labanan sa araw? Iyon ang dahilan na iniutos ni Alaric sa militar na mag-atres. At narito siya ngayon upang sabihin na nais niyang makipagkasundo. Ikaw ba si Daryl? At narito siya ngayon upang sabihin na nais niyang makipagkasundo. Ikaw ba si Daryl? Hindi ako nandito para salakayin ang kampo, nakangiting sabi ni Daryl. Pagkatapos, nagpatuloy siyang magsalita ng dahan-dahan sa tila hindi nakakasama ng tingin. Narito ako upang makipagkasundo. Inaasahan kong maaari mong pangunahan ang daan at dalhin ako upang makita ang iyong pinuno o ang pinuno ng pinuno. Ano, nais niyang makipagkasundo? Mabilis ang mga sundalong Raksesa sa harap ni Daryl, at nagulat sila nang makita si Daryl. Hindi ba't pinatay niya ng madali ang gigantic monster sa panahon ng labanan sa araw? Yun ang dahilan na iniutos ni Alaric sa militar na umatras. At narito siya ngayon upang sabihin na nais niyang makipagkasundo. Napatay mo ang napakarami sa amin sa maghapon, at ngayon ay pumasok ka sa aming kampo at inangkin na naririto ka upang makipagpayapaan, at nais mo pa ring makilala ang kagalang-galang na anak. Sa palagay mo maniniwala ba kami? Oo, dapat nagsisinungaling ang taong ito. Mahigit 100 ng sundalo ng Raksesa ang sunod-sunod na nagbigay ng kanilang opinyon. Sa parehong oras, kainahinala silang tumingin kay Daryl, ang kanilang mga mukha ay hindi makapaniwala. Bumantong hininga si Daryl at sinabi na may pag-iisip, kung gagawin kong sorpresa ang pag-atake, bakit ako nag-iisa? Seryoso ako. Ang tribo ng Raksesa ay naipatapon sa libu-libong taon, at labis kang nagdusa. Kaya't napagpasyahan naming ibigay sa inyong lahat ang pinakamayabong na lupa sa Nine na mainland. Ngumiti si Daryl habang sinasabi iyon, ang kanyang mga mata ay kumislap ng tuso. Nais niyang linlangan ang mga sundalong Raksesa na iyon. Maaari niyang hawakan ang mga ito kung aatakihin niya sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga sundalong Raksesa na iyon ay walang laban kay Daryl. Gayunpaman, kung mabilis siyang kumilos, imposibleng garantiya na hindi niya guguluhin ang ibang mga tao sa kampo. Mas magiging mahirap upang iligtas sina Deborah at Chantel kung guguluhin niya ang sitwasyon. Mga sundalong Raksesa na iyon ay nagkatinginan sa isa't isa nang makita nila ang katapatan ni Daryl. Ang tribo ng Raksesa ay may simpleng pag-iisip, akala nila hindi magsisinungaling sa kanila si Daryl. Pagkatapos ng lahat,
kahit na si Daryl ay isang mabigat na kalaban, nag-iisa siya. Imposible para sa kanya na maging sanhi ng anumang kaguluhan ng mag-isa. O sige, panghuli, malamig na sinabi ng kapitan kay Daryl, sa kasong ito, dalhin natin siya upang makita ang kagalang-galang na anak. Sumama ka sa amin, huwag gumala. Kung hindi man, huwag mo kaming sisihin sa pag-arte namin ng malupit. Ngumiti si Daryl, tumango, at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako magpapaligoy-ligoy. Dahan-dahang naglakad si Daryl papunta sa mga sundalo. Tapikin, inabot niya ang bilis ng pag-iilaw at natulala ang kapitan sa atake sa palad. Nasilyo din niya ang mga akyappoint ng maraming sundalo sa tabi niya ng sabay. Kabanata 2369. Sa ganoong kalayuan, ang mga sundalong Raksasa ay walang oras upang makapagreaksyon sa biglaang pag-atake ni Daryl. Nanlaki ang kanilang mga mata nang mahulog silang lahat sa lupa. Tapos na, pinalakpak ni Daryl ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay tinanggal niya ang nakasuot na sandata ng isang sundalo at isinuot sa kanyang katawan. Nagpanggap siyang isa sa mga sundalong Raksasa. Gayunpaman, ang mga kalalakihan ng Raksasa ay karaniwang matangkad at matipuno, kaya't ang sandata ay medyo maluwag kay Daryl. Gayunpaman, hindi masyadong pinapansin ni Daryl ang mga maliliit na detalye na iyon. Pagkatapos nito, umikot siya patungo sa kaibuturan ng kampo. Hindi napansin ni Daryl ang iba pang mga sundalong Raksasa sa paligid niya, ngunit siya ay nalitaw ng paligid. Pareho ang hitsura ng mga tent. Alin ang tent ni Deborah at Chantel tulad ng pakiramdam ni Daryl na walang magawa at nalito, naaakit siya sa isang partikular na tent. Isang babaeng gora ang nakasabit sa tabi ng kampo, halatang tent ito ng isang babae. Sa wakas, nahanap ko ito. Hindi napigilan ni Daryl ang kanyang kaguluhan at saya, mayroon lamang dalawang kababaihan, sina Deborah at Chantel, sa buong campsite ng Raksasa. Iyon ang dapat na kanilang tent, hindi ito magiging isang pagkakamali. Naisip iyon ni Daryl bago siya pumasok sa tent ng walang pag-aalangan. Bilang isang resulta, natigilan siya sa paglalakad papasok sa tent. Nakita niya ang isang malaking kahoy na barile sa tent na puno ng umuusok na mainit na tubig. Isang sexy ang naliligo dito. Ang babaeng Raksasa ay nagmukhang mga 20 taong gulang. Matangkad siya na may balat na may kulay trigo, perpektong mga hubog, at magagandang tampok sa mukha. Nagpakita siya ng isang espiritu ng kabayanihan, na nagbigay sa isang tao ng isang pakiramdam ng kabayanihan. Ang babae ay si Natalie, siya ang bunsong anak na babae ng Raksasa King at Alaric at nakababatang kapatid ni Amastan. Bago tumawid ang Raksasa Army sa Chaotic Mountain Range at sinalakay ang Siyam na mainland, inalagaan ni Natalie ang mga kababaihan at bata sa kanilang tribo noong sila ay nasa ilang. Sa oras na iyon, balak ng hari ng Raksasa na dalhin lamang ang mga miyembro ng kanyang pamilya matapos niyang matagumpay na maupahan ang isang lugar. Gayunpaman, 2 araw na ang nakakalipas, ang Raksasa King at Yang Jian ay nasa matinding away bago pareho silang nawala. Nalaman ni Natalie ang balita, at nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng kanyang ama. Kaya't tinungo niya agad ang frontline. Matapos tinalakay ni Natalie at Alaric ang plano at mga detalye ng paghahanap sa Raksasa King, bumalik sila sa kanilang mga tent upang magpahinga. Naisip ni Daryl na ang tent ay kay Deborah, kaya't nagkamali siya. Sinong nandyan, napansin ni Natalie si Daryl pagkapasok niya sa tent niya. Ngumuso siya at sabay sulyap sa balikat niya. Naisip ni Natalie na nakakita siya ng isang sundalong Raksasa nang makita niya si Daryl. Nakasimangot siya at sumigaw, "Napakatapang mo. Ang lakas ng loob mong pasukin ang aking tent. Lumabas ka para sa iyong parusang kamatayan." Ang kanyang tono ay malamig, at parang wala siyang lugar para sa negosasyon. Damn it! Natigilan si Daryl. Ang babaeng Raksasa na iyon ay masyadong walang awa. Kahit na kung siya ay isang sundalo na hindi sinasadya ang kanyang tolda, hindi niya kailangang pumatay sa kadahilanang iyon. Hindi ba makalipas ang 2 segundo? Nag-react si Daryl at sinabing ngumisi ng ngiti, "Ito, ang aking kagandahan, pumasok ako sa tent mo nang hindi sinasadya." Hindi sinasadya. Maaari mo bang iligtas ang aking buhay? Nang napansin ni Natalie na ang sundalo ay naglakas loob na tanggihan ang utos nito, at nakapagsalita siya ng maayos, agad siyang naging alerto. Alam niyang may mali.
Ikaw galing ka ba sa Siyam na mainland? Ang panloob na lakas ni Natalie ay nagpadala ng isang malakas na aura na agad na ikinandado ang sarili kay Daryl. Nasa barile pa rin si Natalie, ang kanyang sexual na mga kurba ay kumalas. Si Daryl ay nakawi ng isang pares ng mga tingin kay Natalie bago siya napakamot ng kanyang ulo at sinabi, "Paano ako magmula sa Nine Mainland?" Ikaw ay bago pa niya natapos ang kanyang pangungusap, ginambala siya ni Natalie. Hindi ngumuso si Natalie. Naging matalim ang kanyang titig. Ayon sa mga salita ng aking mga ninuno, ang mga tao sa Nine Mainland ay napakatuso at kasuklam-suklam. Para bang tama sila, tutal. Sinira mo ang aking tent, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Pagkatapos, lumukso si Natalie sa tubig. Tinaas niya ang kanyang kamay, dinampot ang coat ng balat ng hayop sa tabi niya, at ibinalot sa kanyang katawan. Binaligtad niya ang pulso, at isang malambot na letigo ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang letigo ay haba ng kadena, at nabahiran ito ng dugo ng hindi mabilang na mga hayop. Ito ay tulad ng isang makamandag na ulupong. Kabanata 2370. Nagulat si Daryl. Ang babaeng Raksesa ay matapang at brutal. Ang isang babae mula sa Siyam na Mainland ay mag-aalala tungkol sa kanyang reputasyon, at hindi siya umalis sa Bar Isles. Gayunpaman, lumitaw si Natalie nang hindi man lang iniisip. Sinabi ng mga alingawngaw na ang tribo ng Raksesa ay malupit at mabisyo, at mayroon silang isang maalab na ugali. Para bang totoo ito? Sampal. Tulad ng pagpoproseso ni Daryl ng kanyang saloobin, tinaas ni Natalie ang kanyang kamay at hinampas kay Daryl ng letigo. Philip. Gaano katikat ang kapangyarihan ng letigo? Pilit na pinutol ang hangin ng isang itim na slit. Ang Bar Isles ng tubig ay agad na nahati sa kalahati. Si Daryl ay noong nakita niya iyon. Ang babaeng ito ay napakalakas. Kung sasaktan ako ng letigo na iyon, malubhang ako ay masugitan, kung hindi patay. Naisip ni Daryl habang iniipon ang kanyang panloob na lakas upang mabilis itong maiwasan. Ano nakasimangot si Natalie nang makita niyang matagumpay na naiwasan ni Daryl ang letigo. Ang taong ito ay tila nakikipaglaro sa akin, ngunit ang kanyang lakas ay nakakagulat na malakas. Naisip ni Natalie na habang sumasabog ang kanyang panloob na enerhiya. Nakaramdam si Daryl ng isang malakas na aura na tumungo na. Nanginginig ang kanyang puso nang maramdaman ang lakas ni Natalie. Ano ang nangyayari? Ang babaeng ito ay mukhang mga 20 taong gulang pa lamang, ngunit nasa antas ng langit na pag-akyat siya. Bukod dito, ang kanyang panloob na enerhiya ay natatangi. Natigilan si Daryl. Nakamit din niya ang antas ng langit na pag-akyat, ngunit marami siyang pinagdaanan upang maabot ang antas ng paglilinang. Muntik na din siyang mamatay. Naguluhan siya nang malaman na ang babaeng nasa harap niya ay nasa antas ng langit na pag-akyat din. Hindi pa alam ni Daryl na ang Raksesa King ay mayroong 3 anak na lalaki at 2 anak na babae. Kahit na si Natalie ay kanyang bunsong anak na babae, siya ang pinakaregalo sa paglilinang. Siya ay isa ng Martial Saint sa edad na 13, at siya ay naging Martial Emperor sa edad na 17. Pagkatapos, sa maselang edad na 20 taong gulang, naabot niya ang antas ng langit na pag-akyat. Ang Alaric at Amastan ay mahusay din, ngunit sila ay malayo sa likuran ng kanilang nakababatang kapatid na babae sa mga tuntunin ng kanilang lakas sa paglilinang. Swish! Hindi sinayang ni Natalie ang kanyang oras sa mga salita, winagiwi niya ang kanyang malambot na letigo sa paligid, at isang malakas na kaluskos ang tunog sa hangin. Umiwas si Daryl mula kaliwa hanggang kanan, medyo nabulabog siya. Huli na para gumanti siya. Kasabay nito, naramdaman ni Daryl na nasisilaw, walang magawa niyang sinabi kay Natalie, "Halika, beauty. Pag-usapan natin ang mga bagay at huwag makipag-away sa oras na magkita tayo." Si Natalie ay hindi nagbigay ng pansin sa kanya sa lahat, matindi ang paggalaw ng letigo sa kamay niya. Habang hinahampas niya ang letigo sa kanyang kamay, may kumpiyansang sinabi ni Natalie, "Papakawalan kita kung maaari mo akong talunin." Ang tribo ng Raksesa ay iginagalang at iginagalang ang mga makapangyarihang tao, nakita nila ang mga hindi makapangyarihan bilang talo at mahina. Bilang anak na babae ng Raksesa King, si Natalie ay lubos na naimpluwensyahan ng parehong prinsipyo. Bumaba ang tingin niya kay Daryl dahil palagi niyang naiiwas ang kanyang pag-atake, akala niya wala siyang kakayahang labanan siya. Bukod dito, tiwala si Natalie sa kanyang lakas.
Kahit na si Daryl ay nasa antas ng langit na pag-akyat, hindi niya inakala na magagawa siyang talunin ni Daryl. Ayos lang, gagawin ko ang nais mo. Huminga ng malalim si Daryl. Matapos niyang sabihin iyon, pinukaw at binati ng kanyang panloob na enerhiya si Natalie. Hindi niya nais na maging sanhi ng labis na problema nang siya ay pumasok sa camping ng Roxasa ng gabing iyon, ngunit hindi niya maiwasan ang paanyaya sa isang away. Si Natalie ay medyo nababahala nang nabigo siyang mapasuko si Daryl, ibinagsak niya ang malambot na latigo at ipinunta ang palad sa kanya. Nagulat si Daryl. Lahat ba ng mga Roxasa na kababaihan ay mabangis, hindi ba sila nag-aalala para sa kanilang buhay na isip ni Daryl, bago siya mabilis na mag-react at itinaas ang kanyang palad upang batiin ang atake ni Natalie. Boom! Sa isang iglap, nagkakonekta ang dalawang palad, ngunit hindi kaagad sila naghiwalay. Sa halip, ang mga palad ay nagyelo sa lugar. Nakipaglaban sila sa kanilang panloob na lakas lamang. Kabanata 2371. Alam ni Daryl na maaakit niya ang pansin ng iba pang mga sundalo kung magpapatuloy siya sa laban. Kinailangan niyang malupig ang babae ng mabilis, at ang pinakamabilis at pinakamahusay na paraan upang gawin iyon ay upang labanan ang kanyang panloob na lakas. Matapos niyang malinang ang suture ng Ghost Valley Sage ng 8 Wilds, ang panloob na enerhiya ni Daryl ay mas masigla at dalisay kaysa sa enerhiya na mayroon siya bago iyon. Nagulat si Natalie nang mapansin niyang malapit na labanan ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya, tawa niyang tawa. Nakamit niya ang kanyang antas dahil sa kanyang talento at pambihirang pamamaraan ng tribo ng Roxasa, ang Celestial Technique. Ang Celestial Technique ay komprehensibo at sophisticado. Walang sinuman mula sa tribo ng Roxasa ang nagawang talunin si Natalie sa panloob na lakas mula noong bata pa siya. Naisip niya na ang tao mula sa Siyam na mainland ay dapat magkaroon ng isang hiling sa kamatayan para sa pakikipag-ugnayan sa kanya sa isang panloob na tunggalian sa enerhiya. Gayunpaman, sa loob ng 10 segundo, naramdaman ni Natalie na may mali. Naramdaman niya ang tuloy-tuloy na agos ng panloob na enerhiya mula sa palad ni Daryl, tulad ng kamanghamanghang dagat. Napansin niya ang panloob na enerhiya ni Daryl na mas puro at mas malakas kaysa sa kanya. Paano ito nangyari? Nanginginig ang matangkad na katawan ni Natalie. Nais niyang bawiin ang lakas ng palad, ngunit huli na. Sa wakas, hindi na makahawak si Natalie, namumutla ang maganda niyang mukha, at umatras ang kanyang katawan. Ikaw? Nagtatakang tinitigan ni Natalie si Daryl. Hindi siya makapaniwala na malapit na siyang talunin ng isang tao mula sa Siyam na mainland. Bang! Si Daryl ay hindi tumugon kay Natalie. Sa halip, sumugod siya sa unahan at tinapik ng 2 beses ang katawan ni Natalie upang maisil ang mga akupong ito. Nanginginig ang maseselang katawan ni Natalie, at bigla siyang hindi gumalaw. At umatras ang katawan niya. Tapos na bamantong hininga si Daryl at sabay punas ng pawis sa noo. Princess Natalie, biglang, isang sundalong nagpapatrol ay tumawag mula sa labas ng tent. Anong nangyari? Kailangan ba akong pumasok? Ang away ay nakaalarma sa sundalo. Nagulat si Daryl. Bago pa tumugon si Natalie, humakbang siya at tinakpan ang bibig ni Natalie. Pagkatapos, nakita niya ang kama sa tabi niya, at kinaladkad niya rito si Natalie. Nanginginig si Natalie, nais niyang magpumiglas, ngunit pinigilan niya. Princess Natalie, sumigaw ulit ang sundalo matapos hindi tumugon sa kanya si Natalie. Sa wakas, ang sundalo ay pumasok kaagad sa tent. Hindi masyadong nag-isip si Daryl, tumalon siya sa kama at tinakpan ang sarili at si Natalie ng kumot na balat ng hayop. Siya ay nasa 2 laban, una kasama ang mga sundalo na nagpapatrolya at ang pangalawa ay si Natalie. Ayaw na niya ng iba pang mga problema. Oh, nakita ng sundalo si Natalie sa kama, at laking gulat niya. Mabilis siyang umatras sa takot. Pasensya na, pasensya na. Hindi nakita ng sundalo si Daryl sa ilalim ng kumot. Natakot siya na nasaktan niya si Natalie, malamig na pawis ang may balot sa kanya. Si Prinsesa Natalie ay ang pinakamamahal na anak na babae ng Roxasa King. Nakahinga ng maluwag si Daryl nang mapansin niyang umatras ang sundalo. Pagkatapos, ina-unlock niya ang Natalie's mute acupoint at sinabi sa kanya, "Humihingi ako ng pasensya, hindi ko sinasadya na masaktan ka. Hindi kita sasaktan basta't nangako kang hindi sisiga." Na-unlock ang mute acupoint ni Natalie, ngunit ang mga acupoint sa kanyang katawan ay selyado pa rin, kaya't hindi siya makagalaw.
Sinama niya ng tingin si Daryl, at tila masalimuot ang kanyang titig. Ang pangalan ko ay Natalie. Ano ang iyong pangalan? Hindi na nagalit ang tono ni Natalie. Sa halip, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na sensasyon. Ang tribo ng Raksasa ay hinahangaan ng mga makapangyarihang elite, nakita nila sila bilang mga bayani. Noon pa palang mayabang si Natalie, ngunit pagkatapos siyang mapailalim ni Daryl, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam para sa lalaki. Ito ay madali dahil sa lakas ni Daryl ay nakuha ang kanyang respeto. Hindi inisip ni Natalie na maghayganti. Gusto lang niyang malaman kung sino siya at pangalan din niya. Ang pangalan ko ay Darren. Kita tayo mamaya, sagot sa kanya ni Daryl bago siya tumalon mula sa kama. Dali-dali siyang umalis sa tent bago dumating ang iba pang mga sundalo. Naisip ni Daryl na maghihiganti sa kanya si Natalie sa hinaharap, kaya hindi niya isiwalat ang kanyang totoong pangalan. Darren, bulong ni Natalie habang pinapanood ang pag-alis ni Daryl. Pagkatapos, sinabi niya sa sarili, maaalala kita. Kabanata 2372. Phew, napasinghap si Daryl nang makita niya na walang gaanong mga sundalo na nagpapatrolya sa labas ng tent. Sa kasamaang palad, siya ay sapat na nakakatawa upang makipagkumpetensya kay Natalie sa isang panloob na tunggalian sa enerhiya. Kung hindi man, ang kanilang laban ay akitin ng maraming mga sundalong Raksasa mula sa buong kampo. Nagalak si Daryl sa kanyang puso, ngunit wala siyang oras na mag-isip. Nagpatuloy siya sa paghahanap sa mga tent sa unahan. Gayunpaman, ang Raksasa camp ay masyadong malaki, at maraming mga tolda. Si Daryl ay walang bakas, at lalo siyang nag-alala. Ano sa wakas, nang siya ay dumating malapit sa isang tiyak na tent, natagpuan ni Daryl ang napakakaunting mga sundalo na nagbabantay dito. Narinig din niya ang mga tinig ng mga kababaihan mula sa loob ng tent. Chantel, hindi ito ang paraan upang pumunta. Oo, ngunit ang Raksasa King ay nawawala. Ang kagalang-galang na anak ang may pangwakas na sasabihin ngayon. Sa palagay ko ito ay isang magandang tanda na marahil ang tribo ng Raksasa ay maaaring makipagpayapaan sa siyam na lupain. Nanginginig si Daryl nang marinig ang mga tinig na iyon. Sila ay mula kina Deborah at Chantel. Si Daryl ay may matinding pagmamahal kay Deborah. Ilang buwan silang hindi nagkita, ngunit madali niyang makilala ang boses nito. Hindi masyadong iniisip ni Daryl, diretso siyang pumasok sa tent. Natuwa siya nang nasa loob siya ng tent. Nakita niya sina Deborah at Chantel sa isang platform ng balat ng hayop habang pinag-uusapan nila ang labanan kanina sa isang araw. Nagulat sina Chantel at Deborah nang mapansin nilang may some iris sa kanilang tent. Nang makita nilang si Daryl ito, lalo silang nagulat. Daryl, bakit ka nandito? Tanong ni Chantel matapos ang ilang segundo ng pagkabigla. Hindi nagsalita si Deborah, ngunit umatras siya ng ilang hakbang paatras. Matapos mawala ang kanyang alaala, nagkaroon ng masamang impresyon si Deborah kay Daryl, kaya't nanatili siyang mapagbantay. Nang makapasok siya sa larangan ng digmaan at ipakita ang kanyang pambihirang kakayahan sa pag-utos, hindi pa rin ito nabago ang isip ni Deborah. Deborah, masakit ang puso ni Daryl nang maramdaman niyang nilabanan siya ni Deborah. Mabilis. Dapat kasama mo ako ni Miss Zian. Mabilis. Ang kampo ng Raksasa ay isang lungga ng lobo, paano niya hahayaan silang manatili doon? Daryl. Kinagat ni Deborah ang labi at sinabing, pumasok ka sa kampo ng Raksasa. Narito ka ba upang iligtas kami? Mahigpit na tumango si Daryl. Oo, kumalabog ang puso ni Deborah nang sabihin iyon ni Daryl. Gayunpaman, umiling siya at sinabi, hindi namin kailangan mo upang iligtas kami, dapat kang pumunta. Hindi nakuha ni Deborah ang kanyang memorya, kaya't hindi siya komportable na mapiling ang masigasig na si Daryl. Ano? Natigilan si Daryl, kumunot ang kanyang mga mata. Bakit hindi ka umalis sa akin? Naisip ni Daryl na aalis si Deborah sa kanya ng walang pag-aatubili, kahit na hindi niya nakuha ang kanyang alaala. Pagkatapos ng lahat, ang kampo ng Raksasa ay isang mapanganib na lugar. Hindi pa pumasok sa kanyang isipan na tatanggihan siya ni Deborah. Daryl. Pagkatapos, lumakad si Chantel at sinabi, ligtas tayo dito. Ang kagalang-galang na anak ng tribo ng Raksasa ay napakahusay sa amin, para hindi ka mag-alala. Masalimuot ang pakiramdam ni Chantel nang sabihin niya iyon kay Daryl. Ilang taon na ang nakakalipas, kinamumuhian sana ni Chantel si Daryl nang makita siya. Dahil sa mga hinaing sa pagitan nina Daryl at Donahue na kinulit siya ni Zuboji.
Kahit na matagal na ang nangyari at nakipagkasundo na rito si Chantel matapos niyang maranasan ang napakaraming bagay sa kanyang buhay, hindi pa rin siya maaaring manatiling kalmado nang harapin niya si Daryl. Oh, si Daryl ay nagulat, tapos, ngumiti siya ng mapait. Kahit na mabuti sa iyo ang kagalang-galang na anak, hindi ka dapat manatili rito. Galing ka sa Siyam na Lupain, ayaw mo bang makasama ang aming hukbo? Labis na tuliro si Daryl. Anong nangyari? Anong gayuma ang ibinigay ng tribo ng Rakshasa sa dalawang ito? Kumusta ang pakiramdam nila dito? Kabanata 2373. Sigh. Bumantong hininga si Chantel at Sol M na sinabi, Daryl, hindi kami makakasama sa iyo. Ang kagalang-galang na anak ay kumuha na ng aming mga mungkahi at iniisip na makipagpayapaan sa Siyam na mainland. Sa makatuwid, dapat tayong magpatuloy na manatili dito at turuan siya ng ilang sibilisadong kaisipan at asal. Sinabi ni Chantel kay Daryl kung ano ang itinuro ni Deborah at ng kanyang sarili sa alert sa kanilang pananatili doon. Namangha si Daryl nang marinig iyon. Kasabay nito, labis siyang humanga. Inaresto ng tribo ng Rakshasa ang dalawang mahihinang kababaihan. Hindi lamang sila wala sa anumang panganib, ngunit sila rin ay naging guro ng kagalang-galang na anak. Sino ang maniniwala dito kung hindi nila ito narinig ng una? Dapat kang pumunta. Mahinahon na hinimok ni Deborah si Daryl nang makita siyang nakaugat sa lugar. Ang lugar na ito ay mababantayan. Kung mas matagal ka manatili, mas mapanganib ka, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Babalik kami kapag nakipagpayapaan ang tribo ng Rakshasa at ang Siyam na mainland. Tumango si Chantel habang nakatayo sa tabi ni Deborah, ang kanyang pinong mukha ay solemn na at determinado. O sige, alam ni Daryl na walang silbi para sa kanya na may sabihin pa, kaya tumango siya ng mapait at pumayag. Hindi niya nakalimutan na magbigay ng payo sa mga kababaihan. Dapat kang mag-ingat at protektahan ang iyong sarili. Magpadala ng isang senador kung nasa problema ka, magpadala ako ng isang tao upang iligtas ka sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, naglabas si Daryl ng ilang mga paputok ng Elysium Gate at iniabot kay Chantel. Maaari silang magpadala ng mga flare sa kalangitan kung nasa anumang panganib sila. Nais ni Daryl na ilayo ang mga kababaihan ng sapilitang, ngunit alam niyang nagawa ng mahusay na trabaho sina Deborah at Chantel. Kung mababago nila ang isip ng kagalang-galang na anak at tulungan ang tribo ng Rakshasa na mamuhay ng payapa kasama ang Siyam na Lupain, maaari nilang maiwasan ang anumang brutal na gyera, at ang mga tao ay hindi magdurusa. Iyon ay isang tama at kagalang-galang na bagay na dapat gawin. Nagkatinginan sina Deborah at Chantel at tumango. Si Daryl ay tumingin ng mabuti kay Deborah, siya ay napakaayaw na sumuko sa kanya, ngunit tumalikod siya at mabilis na umalis kahit papaano. Samantala, sa isang maliit na nayon na hindi kalayuan sa baybayin ng kontinente ng bagong daigdig. Ang lahat ng mga tao ay tumakas mula sa maliit na nayon dahil sa gyera, kaya't ito ay naging isang nayon na nayon. Malungkot na nakaupo si Donahue sa upuan sa pangunahing bulwagan ng pinakamalaking bahay sa nayon. May isang malaking bato na dibdib sa tabi niya. Isang dosenang kalalakihan ang nakatayo sa harapan nila. Nanginginig ang kanilang mga katawan habang pinipigilan ang kanilang paghinga. Ang ilan sa mga taong iyon ay hindi naaangkop na mga eskolar, ang ilan ay may kaalaman sa paggalugad, at ang ilan ay may karanasan na mga doktor, mga raider ng libingan, at mga arkeologo na marunong sa sinaunang at modernong gawain. Sila ay mga pambihirang tao, sa isang maliit na nayon na hindi kalayuan sa baybayin sa kontinente ng New World. Inis na inis si Donahue. Matapos siyang bumalik sa mainland isang araw, hindi na siya makapaghintay na mabuksan ang bato na dibdib. Gayunpaman, nabigo siya kahit na anong pamamaraan ang ginamit niya. Hindi ibibigay ang dibdib na bato. Nadama ni Donahue na mayroong isang mahiwaga at makapangyarihang puwersa sa bato na dibdib. Bukod doon, nararamdaman din niya ang isang mahinang pulso ng buhay sa loob nito. Sa makatuwid, hindi po nang ahas ng Donahue na buksan ito ng sapilitang. Kaya, kinuha niya ang ilang mga taong may kaalaman mula sa buong mundo, sinubukan niya silang buksan ang kayamanan ng dibdib. Mayroong dalawang sinaunang teksto sa bato na dibdib na hindi maintindihan ni Donahue. Umakyat kayo ng isa-isa. Malamig na tumingin si Donahue sa paligid at sinabi, mabilis. Malutas ang kahulugan ng dalawang pangungusap na ito para sa akin. Bilasan mo.
Ang isang doktor ay sumugod sa pasulong at pinagmasdan ang mga teksto ng ilang sandali. Pagkatapos, sinabi niyang mapait, "Ito, Holy Monk, ang mga salita sa dibdib na ito ay masyadong matanda, hindi ko sila maintindihan." Inisip ng doktor na si Donahue ay isang monghe mula nang siya ay nakasuot ng damit ng isang monghe. Holy Monk, napangiwi si Donahue nang marinig niya iyon, at malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Kinuha ni Donahue ang maikling kutsilyo sa lamesa at winigiwi ito sa paligid. Hindi man nakuha ng doktor ang pagkakataong sumigaw bago mag-spray ang kanyang dugo sa buong sahig, at namatay siya kaagad. Si Kasug ay kinubkob ni Donahue, at pagkatapos ay pinilit niya ang huli na tawagan siyang master. Nahihiya doon si Donahue, at inis siya nang may tumawag sa kanya bilang isang monghe. Hindi maintindihan ng doktor ang mga sinaunang teksto, at sinira niya ang kanyang bawal nang tawagan siyang monghe. Kaya, agad siyang pinatay ni Donahue.